What's up ka movie? Apex Film. Ano, maganda ba o olats? Tara pag-usapan natin. Teka lang. Bago lahat guys, this is after the review So, I just found out that the Apex title has a double meaning. So, tungkol to kay Sasha pala guys about sa pag-akyat niya sa highest point ng mountain which is called the Apex. And also, si Ben nga na tingin niya sa sarili niya is Apex Predator siya. So ayun, double meaning siya. So guys, yung mga sinabi ko dito sa review na walang connect yung intro do sa title and yung sa ending, discard nyo na yun. Nagkamali ako. Pero either way guys, kung napanood ko to na alam ko na double meaning siya, tingin ko magagandahan ako eh. Actually yung movie score ko sa dulo nitong video, gagawin ko siyang 4 hearts. Okay, so ito na yung review ko na nagkamali. So ayun, nagsimula yung scene doon kay Sasha and Tommy na nagra-rock climbing sila. And then ayan, mga 2 minutes after, napaisip na ako, sabi ko, ba't ganito yung intro? Kasi alam naman natin mostly sa mga ganitong genre ng movie, kung nakita mo na rin yung trailer, tapos title Apex, this is about the guy who thinks he's an apex predator. So ayun nga, mostly sa mga ganitong klase ng movie, yung mga nakikita nating intro, 'di ba, yung mga biktima nung Apex, nung serial killer natin dito sa movie. Pero itong Apex, nagsimula dito sa protagonist natin, kay Sasha. Kaya doon pa lang napaisip na ako. Alam ko na agad na i-connect nila yon later, somewhere in the movie, yung experience ni Sasha. And then yun na nga, ayaw na ituloy ni Tommy dapat, 'di ba? Kaso si Sasha, may gustong patunayan. Gusto niya pang akyatin talaga yung sa taas. And then yun na nga, alam nyo na yung nangyari, dumating yung storm, nagka-avalanche, tinamaan si Tommy sa ulo, bumagsak siya, and then 50-50 na yung decision doon, napakahirap. So, medyo dramatic yung scene na yun, Kasi it's either dalawa silang mahuhulog or si Tommy lang. So, nag-decide si Sasha na putulin yung tali. So, ayun, medyo dramatic yung scene na yun, Kahit konti lang yung screen time nilang mag-asawa dun sa intro, nakakalungkot yung scene na yun nga, pinutol niya na lang kasi no choice na siya. Kahit hindi niya alam kung buhay pa si Tommy. Ayun, nakakalungkot. Ayan, bigyan natin ng 5 drama points. And then yun na, dito na tayo sa gitna kung saan nagsimula yung tense nung nalaman niya na si Ben yung kumuha ng mga gamit niya. So ayan, dito na nagsimula yung Apex. This is what the movie is about, diba? Kasi nga si Ben, tingin niya sa sarili niya, Apex Predator siya. So ang tingin niya kay Sasha is Ray. Gusto niya huntingin si Sasha. So ayun, may action na tayo. Okay naman yung mga visuals, lalo na dun pag nahuhulog si Sasha sa mga cliff into the river. Maganda yung visuals And then ayun, fast forward tayo sa gitna nung Predator and Prey scene, So sa kalagitnaan ng event na yun, medyo hindi ko na na-feel na Apex si Ben. May mga scenes din kasi na natawa na lang ako na yun nga yung nakabawas sa feeling ko na Apex si Ben. Tulad na lang nung malatarsan siya sa ilog, tapos nakahubad. Tapos, ow! Although naintindihan ko naman yung scene na yun na trap lang siya ni Ben. So sinet up niya yung boat, tinali niya doon sa may kahoy and then may foot trap sa ilalim. Tapos yun na nga, nag-ingay-ingay siya para lumapit si Sasha. So ayun na nga, nag-iba yung feeling ko kay Ben doon sa gitna na parang naging may side na lang siya sa utak na psycho killer, ganun. Hindi ko na naramdaman yung pagka-Apex. Kasi kung sasabihin mong Apex, dapat intimidating ka, di ba? Scary, nakakatakot. Ganun dapat yung dating. Nabawasan na. Isipin mo yung pakiramdam na kunyari nandun ka sa lugar na yon and then may nangahunting sa'yo na gutom na tiger. Ganun dapat yung pakiramdam. Nga, tulad na sinabi ko, sa gitna hanggang sa dulo na, nawala na yung pagka-intimidating ni Ben And then, isa pang scene na hindi ko nagustuhan doon, yung pinakita yung ngipin ni Ben na yun, puro matutulis, di ba? Doon na-question tayo, ano pa to si Ben? Mutant ba? O hindi in-explain sa movie? Walang sinabi. So, ayun, medyo surprising yung scene na yun. Akala ko nun mutant si Ben. And then, immediately, nag-expect ako ng explanation kung bakit ganun yung ngipin niya. Mutant ba si Ben? Or vampire? Nag-expect ako ng explanation na baka ikwento yung origins niya, Pero walang nangyari. So ayun, medyo kinulang doon, Kasi kala ko yun na yung plot twist kung bakit Apex. Akala ko ibang creature si Ben, hindi siya talaga human, Pero wala naman in-explain. In the end, tao naman siya talaga, And then, ang nakuha lang nating info sa scene na yun is yung unang biktima ni Ben is yung mother niya. Kaya yun, medyo may kulang sa part na yun, Napasearch na lang din ako kung ano ba si Ben. And then, nakita ko na lang din sa mga comments na, yun nga, sinave lang din ni Ben yung ngipin niya. So, human teeth siya na, yun nga, sinave lang ni Ben, kaya naging ganun. And then, after nung scene na yun, nakawala si Sasha. Hindi na natin nalaman kung bakit ganun yung ngipin niya, Go with the flow na lang. Hanggang sa yun, na binali ni Sasha yung leg ni Ben, di ba? Yun na, game over na. So dito na tayo sa ending, So mas pinili ni Sasha na umakyat na lang, mag-rock climbing ulit, kaysa maglakad siya ng 12 days para makalabas doon sa jungle. But in order to climb up the mountain, kailangan dalawa silang aakyat, Hindi ko alam yung sistema ng rock climbing pero yun yung in-explain nila sa movie.
Hindi kakayanin ni Sasha na siya lang yung mag-isa doon. Kailangan dalawa sila doon sa tali. And then, yun na nga, alam nyo na yung nangyari. Hinulog niya si Ben at the end. And then, doon na kinonect yung intro natin. Kung naalala nyo yung intro, di ba hindi siya makaakyat doon sa part na may pag ganun. Tapos, dito siya, pag ganun siya. Yan, kung maintindihan nyo. Basta, ayun, hindi siya makaakyat doon sa part na yon. And then, doon sa ending, nakaakyat siya. Kahit walang tali. So, yun na nga, ginawa yung intro na yon para dun sa moment of success niya sa ending. Na, kasi nga hindi niya magawa dun sa intro, di ba? And then nagawa niya dun sa ending. Ayun, wala siyang impact para sa akin guys. Kasi hindi naman about sa rock climbing or kay Sasha tong movie Pinanood natin to dahil sa Apex. Di ba? Kaya yun, wala talagang impact sa akin yung scene na yun. Kaya ayun, after nun, nanghinayang na lang din ako na sana yung intro, ginawa na lang nilang yung mga experience ng biktima nung Apex, and then ginawa nilang scary yung scene nung intro, ano. Yun, mas may impact pa. Pero yun nga, yun yung nakuha nating intro kasi gusto na nilang i-connect dun sa ending na mag-success si Sasha sa failure niya sa intro. Which is not that impactful, di ba? Anyway guys, yan yung mga nagustuhan ko dito, mga cast natin, magagaling lahat sila, no? Si Charlize Theron yan, lead character natin. Taron Egerton, yan, si Apex. Supporting character, Eric Bana, na namatay agad. Okay, tara, scorean na natin guys. Sa drama, bigyan ko to ng 2 hearts. Kasi sa intro and sa ending lang naman yung may drama dito eh. And then comedy, bigyan ko to ng 1.5. Action, bigyan ko to ng 3, actually. Suspense, tulad nga sinabi ko, medyo hindi ko na naramdaman yung pagka-Apex, di ba? Bigyan ko na to ng 2.5. And then horror, bigyan ko to ng 1. And then in general, satisfied ba ako? Sakto lang. Bigyan ko siya ng 3 hearts. Okay, movie yan lang movie review natin sa Apex. Ikaw, anong rate mo dito sa movie? Comment mo lang dyan. Comment mo na rin yung mga nagustuhan mo at di mo nagustuhan dito sa movie. O paano? Kita-kits ulit sa next video. Ingat!